Maga ang muka, bakas ang mga natuyong dugo, may benda sa lig at ulo, at may sugat sa mga kamay. Yan ang kalunos-lunos na sitwasyon ng 75 anyos na si Lola Marife nang makuhanan ng video at mga litrato ng netizen. January 4, 2026, nang makita si Lola na palakad-lakad sa kahabaan ng kalsadang ito sa Pasay Taft. Hindi po siya maayos makausap kasi maga po yung bunganga niya dito na malaki po yung bukol niya. Yung unang tanong po sa kanya, ano po nangyari sa'yo? Tapos yung sinabi niya po na binugbog nga po daw siya. Makalipas ang ilang araw, nakarating sa anak ni Lola Marife na si Eman ang kinaroroonan ng kanyang ina. Agad niya itong pinuntahan at dinala sa paggamutan. Duguan daw siya, ma'am, may benda. Nakahiga po doon sa sa Metropoint Mall sa Lapag. Una parang hindi niya ako nakilala. Sunod-sunod ang nagtag sa amin ng report na ito sa social media. Kaya agad naming inalam ang nangyari. Dito sa Taguig, natagpuan namin ang bahay ni Lola Marife. Nangungupahan siya sa kwartong ito kasamang anak na si Eman. Sa pakikipag-usap ng aming team kay Eman, nalaman namin na August 2025 pa pala nila hinahanap si Lola Marife. Yung nagtrabaho noon, hindi ko alam na bukas pala yung gate noon. Kasi sinarado ko po yun, hindi lock eh. Lumabas po siya, hindi ko po talaga siya makita. Nag-post na ako na sa kalala ko na pag makita niyo si nanay, iyan niyo lang po. I-post na lang para mapuntahan ko kasi hindi ko kasi alam kung saan siya pwedeng makita eh. Mga ilang buwan, wala pang nag-aano. Yung 2026, January 2, yun, may nag-post na may nagsabi na nasagasaan daw ng motor. Dahil din sa nag-viral na Facebook post na itinag sa inyong lingkod, nalaman ni Eman na mula sa kanilang bahay sa Taguig, nakarating ng Marilaki Highway si Lola Marife. Doon, nasagasaan siya ng motorsiklo bago napadpad sa Pasay Taft. May nag-chat sa akin na nabangga daw ng motor. Sino to? Yung taga-Antipolo din kasi sa ospital niya sa Amang Rodriguez, nakita daw nila si nanay doon, ginagamot ng mga doktor. Kaya lang ayaw po ni nanay magpagamot, ayaw niya magpatahi, nagagalit po siya. Agad na natunto ni Eman ang nakasagasa sa kanyang ina. Paano? Matapos kasi ang aksidente, ipinablatan nito mismo ang kanyang sarili. Galing po ako sa trabaho po, pauwi na po ako nang na-encounter ko po si nanay na bigla po siyang tumawid sa gitna ng daan po, madilim po ito. Nagulat po ako sa nangyari, tapos yung nangyari na po na yun, tinawagan ko na po yung asawa ko para humingi ng tulong. May dumating na pong ambulansya po, tapos may pulis din pong dumating. Pero ngayon, ang mas mahalaga para kay Eman, muli silang makikita ng kanyang ina. At hindi na siya nag-aalala kung nasaan ito sapagkat naroon siya ligtas sa National Center for Mental Health. Pagdating doon, kinausap ng aming team ang doktor para alamin ang sitwasyon ni Lola Marife. Usually kasi ang tao may dementia, hindi lang memory ang affected. So we have the memory, behavior, and the functionality. Kailangan yung orientation, nakikita ang family, binibigyan natin sila ng activity, no? Yung music na kailangan, kung anong favorite nilang music, dapat na nalalaman rin nila. Dapat may gumagabay rin sa kanila sa bahay. Gusto, patawarin mo na ako sa mga kasalanan ko. Aanuin ko ulit ang magulang natin. Naging matigas ang ulo ko, hindi ako dapat panganay. Ako ang aano sa kapatid ko dahil kami na lang. Nanay ko dapat maasikaso ko. Pero sabi ko na nga po dahil may edad na rin naman po ako, iyaano ko na lang hanggat buhay yung magulang namin. Doon ko na lang po ipopokus. Para makabawi sa matagal na panahon na hindi sila nakikita, ipinasyal na rin namin ang mag-anak. Sciencescape po is a 4,000 interactive science museum, and then inside we have various activities po. So inside we have 6 different stations and that talk about science, and then inside we have various activities such as
keychain making. We also have arts and crafts activities. We also have, you can also make a soap, candle, baking. Bago namin ihatid pa uwi si Lola Marife, inabot na rin namin ang tulong para sa patuloy niyang gamutan. Kami po ay pinadala ni Idol Rafi, nanay, no? Dahil po napukaw niyo po yung damdamin ni Idol Rafi, kaya naman po nandito po ako para iabot po ang tulong niya sa inyo, nanay, pambigay po. Pambili niyo po ng gamot. Alam po namin hindi naging madali ang pinagdaanan po ninyo sa labas. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang mga sorpresa. Actually, ito puro pang essentials to. Pwede nilang ma-start to na pang sari-sari store. Malaking tulong na to para makapagsimula at makakapagsimula sila ng walang puhunan dahil may nagbigay tayo ng kaunting tulong sa kanila para makapagsimula ng negosyo. Thank you po kay Senator Rafi Tulfo na kasama na po namin ang nanay namin at thank you din po sa binigay niyo pong tulong sa amin. Financial, tulong at financial. Thank you po, Senator. Sana po lagi po at marami po kayo matulungan.